Sa halip na ginhawa ang dulot ng 5-6, ito rin ang nagiging dahilan para magkabaon-baon sa utang ang ilan sa ating mga kababayan. Dahil dito, suportado ng ilang manininda ang pagbubuwag sa naturang sistema ng pagpapautang. Si Ria Fernandez sa detalye. Minsan nang nangutang si Aling Leticia sa ilalim ng 5-6 scheme nang kapusin ng kanyang puhunan sa munting negosyo. Kwento niya, napakadali lang kumuha ng pera sa mga 5-6 lender. Ngunit pahirapan naman sa bayaran dahil sa 20% interes kada 2 buwan. Ang 1,000 pisong utang magiging 2,240 pesos na sa due date. Mahirap na pag halimbawa, hawak mo ng 1 araw, 2 araw. O pagkat 1 linggo na, mahirap na dahil hindi mo na kaya eh. Napupunta rin din yung kinuha mong pera na iuhulog mo rin. Ganito rin ang daing ni Aling Elsie. Pag dumami na, hirap na. Imbis na pambili mo na lang ng pagkain, pupunta pa rin. Kaya payo ng dalawa sa iba, wag nang subukan ng 5-6 nang hindi sumakit ang ulo. Katunayan, walang batas laban sa loan sharking. Pero para sa pamahalaan, kailangan ng buwagin ng 5-6 system na madalas ginagawa ng mga Indian national dahil lubos na nahihirapan dito ang mga mahihirap. Babala ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, maaaring arestuhin ang mga ito kahit walang warrant. They were operating without any permit or license. Evasion of taxes naman. Kasi ang laki ng very stringent ang requirements dyan. That's lending. So bago ka makapagtayo ng lending activity, katakot-takot muna ng mga papeles ang mga applications yung gagawin mo riyan. Kaya they could be arrested without any warrant because when they are doing that, they are committing a crime. Itinutulak ngayon ng pamahalaan ang micro-lending program. Para sa PTV News, Ria Fernandez.